Nagbabala ang isang labor group sa dumaraming bilang ng walang trabaho lalo na sa sektor ng agrikultura. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Bukod sa krisis sa langis, isa pang problema ang tahimik na lumalaki dito sa bansa. Yan ay ang kakulangan ng trabaho. Since akala ko talaga mas mayroong advantage kapag may lisensya kasi yan ang sinasabi nila. My end kasi, I'm a fresh grad. Even though may lisensya na ako, most companies really prefer those who have experience. Marami ang nakarelate sa karanasang ito ng registered psychometrician na si Izel ng Bukidnon. Kalahating taon na siyang naghahanap ng trabaho. Halos 100 na ang naipasa niyang job application. Higit 20 interview na rin ang kanyang pinuntahan. Pero wala ni isang nagparamdam uli sa kanya. Ang mahal pa naman ng pamasahe, tapos sa mga offer parang hindi pa sapat na return ng investment. I need to travel 2 to 4 hours pa. And, to give you an estimate po, one way lang going to the city, ang fare po namin is 500. So, back and forth, 1K na yon. So, and babalik ka pa ulit for another interview or exam. Nakamataas na yung 15K na offer. Sa corporate na yan as an HR. During na nasa city na siya, Kabilang si Izel sa halos 3 milyong Pilipino na walang trabaho, base sa isinagawang labor force survey ng Philippine Statistics Authority noong Enero. Sabi ng Philippine Statistics Authority, ito ang pinakamataas na unemployment rate mula noong 2022. At sa maniwala't kat sa hindi, pinakamaraming walang trabaho sa sektor ng agrikultura. Ito pa ang dapat abangan. Iba nga nakakapture ng LFS yung shocks na nadudulot ng gera sa Iran ngayon. Pero I'm very sure na assuming na we don't find a peaceful resolution sa nangyayaring hidwaan sa Middle East, ay lalala pa yung cost of living crisis na hinaharap ng mga Pilipino, which in turn feeds into, pinapalala, itong nakita natin na jobs crisis, no? Nauna nang sinabi ng DOLE na ito ay dahil nagtapos ang mga kontrata ng mga na-hire para sa holiday jobs. Pero kung ang Labor Action and Research Network o LEARN ang tatanungin, senyales ito na kailangan na talagang isulong ng gobyerno na tapusin ang ENDO. Dapat din daw, gobyerno mismo ang kumilos, hindi private sector, para doon sa nangungunang sektor na walang mga trabaho. Trabaho ng gobyerno ay i-chart, gabayan, i-direct ang ating ekonomiya, ang ating social policy, ang ating economic policy, to create a conducive environment kung saan yung yaman na nilikha ng bayan, yaman na nilikha ng mga negosyo, mga industriya, ay nagagamit para pondohan yung strategic needs, developmental needs natin, which would provide yung pangangailangan ng mga mamamayan. Pero sa ngayon, wala raw plano ang DOLE na maglungsad ng panibagong crisis plan. Sa halip, mas pagtingin daw nila ang kasalukuyan ng mga programa, gaya ng suporta sa micro, small, and medium enterprises para mas makapag-retain sila ng mga manggagawa. Ang trabaho para sa bayan na nagbibigay ng upskilling and reskilling programs para sa mga nasa vulnerable sector. At pagpapalakas sa Test the Skills Passport na tutulong sa mga fresh grad gaya ni Izel na makahanap ng kamatch sa trabaho. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukhang balita.